Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina na matatagpuan po sa aklat ng Romans chapter 5 verses 8 to 11. At dito po ay pag-usapan ho natin dahil ito po yung unang linggo ng buwan ng Pebrero. At tayo po ay mag-usap patungkol po sa tinatawag nilang pag-ibig. Sapagkat ang sabi po nila ang buwan ng Pebrero, ito po ay month of love. Kaya tayo po ay darako doon sa tinatawag nilang pag-ibig. At kapag pinag-uusapan po itong love, ay iba-iba po yung kanila pong pananaw. Pero dito ho sa Biblia, titingnan ho natin yung tunay na pag-ibig. Na kung saan ay tayo po ay nakaranas ng pag-ibig at tayo po ay dumanas din ora, tayo din po ay umiibig. Pero makikita po natin sa atin pong teksto na yung pag-ibig ng atin pong Panginoon. Yung tinatawag nating agape love. Ito po yung pinakamataas na antas ng pag-ibig. Itong tinatawag na agape love. Itong agape love, ito po yung love of God, pag-ibig ng Diyos. At titingnan ho natin dito ngayon yung tinatawag na the unmeasurable love of God. Yung hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan po natin ang tao kapag nagmahal, may hangganan. Kapag ang tao nagmahal, may panukat. Ang tao kapag nagmahal, may limitasyon. Ang tao pag nagmahal, merong pinipili. Ang tao kapag nagmahal, nakabase sa panlabas na kaanyuan. Ang tao kapag nagmahal, nakabase sa mga material na bagay. Pero titingnan po natin ngayon kung papaano nagmahal ang ating Panginoon. Na yung pag-ibig ng Diyos na yan ay talagang hindi masukat. Kung titingnan po natin doon sa cross, nung napako ang ating Panginoong Kristo, yung tinatawag na cross ay may dalawa pong klaseng relasyon po doon na makikita. Ito po yung tinatawag na vertical relationship and horizontal relationship. Ang ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Now, ano-ano ba yung mga pag-ibig na hindi masukat ng Panginoon at papaano ba niya ipinakita yung kanyang pag-ibig na hindi masukat na ating pinag-uusapan? Sa verse 8, ang sabi po dito, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Paano nating masasabi na hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos? Isang ebidensya, Christ died for us. Si Kristo namatay para sa atin. Hindi po nagpakamatay si Jesus. Siya po ay namatay. May mga naririnig po kasi tayong nangangaral nang sinasabi nila ay nagpakamatay daw si Jesus sa cross. Iba po yung nagpakamatay sa namatay. At ang sinasabi ng Biblia, hindi po nagpakamatay si Jesus, subalit siya po'y namatay para sa atin. Christ died for us. Bakit siya namatay para sa atin? Na hanggang sa kamatayan ay hindi ipinagkait ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Kristo. Sapagkat doon pa lamang ay ipinadama na ng Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Kailan?
Kailan ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Nung tayo ba ay sumasamba na sa Kanya? Nung tayo ba ay naglilingkod sa Kanya? Nung tayo ba ay nagpupuri sa Kanya? Subalit ang sinasabi ng Biblia, ipinadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin, ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Nung tayo po ay makasalanan pa. Amen. Nung hindi ka pa sumasamba sa Panginoon, nung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, nung hindi ka pa nagpupuri sa Panginoon, ipinadama na ng Diyos ang Kanyang pagmamahal. Bakit? Hindi hinayaan ng Panginoon na tayong mga tao ang magdusa sa ating mga kasalanan. Hindi hinayaan ng Panginoon na tayong mga tao ang mapako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. At doon sa ating mga kasalanan, doon tayo minahal ng ating Panginoon. At dahil doon, nagawa niyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi po dito sa ating binasa, Christ died for us. Namatay si Kristo dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating mga kasalanan. Hindi hinayaan ng Diyos Ama na ang tao ang magdusa. Hindi hinayaan ng Diyos Ama na ang tao ang magbayad sa kanyang kasalanan. Subalit, dahil sa kanyang pagmamahal na hindi masukat sa tao, bagamat nagkasala ang tao, bagamat nagrebelde ang tao sa Diyos, bagamat lumaban ang tao sa Diyos, hindi pinarusahan ng Diyos ang tao, kundi minahal niya ang tao. At dahil sa pagmamahal niya yan, nagawa niyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. At doon pa lamang sa krus, kung ang buhay ng kanyang bugtong na anak ay hindi pinagkait ng Panginoon para sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, how much more pa yung mga material, yung mga financial, yung mga kagalingang pisikal na kailangan po natin, ibibigay din po ng Panginoon yan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag po tayong mangamba, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mag-alala sa ating mga pangangailangang financial, sa ating mga pangangailangang material, sa ating pangangailangang pisikal na kagalingan, sapagkat si Kristo'y namatay para sa atin. At ang sinabi ng Biblia sa Book of Isaiah, dahil sa kanyang mga latay sa cross ng Kalbaryo, dahil sa kanyang mga latay sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga palo sa kanya, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay pinagaling. Pansinin po natin yung sinabi ng Biblia, pinagaling, past tense. Pinagaling na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ang tanging gawin po lamang natin ngayon ay tanggapin at panampalatayanan yung sinabi ng banal na salita ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng mga latay at kamatayan ni Kristo Jesus. Nadama, naranasan natin yung kanyang pagmamahal, naranasan natin yung kanyang pag-ibig na hindi masukat. Kaya kung ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig na hindi masukat sa atin, sana naman po yung ating pagmamahal sa Panginoon, ipadama at ipakita din natin na hindi po sa pamamagitan ng material na mamahalin natin ang Panginoon. Hindi sa mga material na pagpapala saka natin mamahalin ng Panginoon. Wala mang pagpapalang material, wala mang pagpapalang financial, may mga karamdaman man tayong nararanasan, may mga pagsubok man tayong nararanasan, may mga problema man tayong nararanasan, nawa yung pagmamahal natin sa Panginoon ay hindi maapektuhan, kundi mas lalo mong mamahalin, mas lalo mong iibigin ang Diyos na labis na nagmahal sa bawat isa po sa atin. Marami ho kasing mga mananampalataya ngayon, saka lang nila mamahalin ng Panginoon kapag nakakaranas sila ng financial na blessing.
Marami hong mga mananampalataya ngayon, mamahalin nilang Diyos kapag nakakaranas sila ng material na blessing. Maraming mananampalataya ngayon na mamahalin nila ang Panginoon kapag hindi sila nakakaranas ng problema at pagsubok sa kanilang mabuhay. Pero nakakalungkot na kapag may problema, kapag may pagsubok, manlalamig yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kapag may mga sakit sila po ay manlalamig sa pagmamahal nila sa Panginoon. Kapag mayroon silang problema sa financial, may problema sa material, nanlalamig yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Imbis na mas lalo kang lumapit, instead na mas lalo mong mahalin ng Panginoon, instead na mas lalo kang magpuri, instead na mas lalo kang sumamba, mas lalo kang maglingkod sa Panginoon sa lahat ng sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kawalan. Doon mo ipakita na mahal mo ang Panginoon. And at the end, yung ginawa mong pagmamahal sa Panginoon, gagantimpalaan ka din ng ating Panginoong Diyos. Amen. Pangalawa na ebidensya na hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi po dito sa verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. We are justified by faith. Tayo po ay pinawalang sala ng Panginoon. Amen. Bagamat tayo po ay nagmana ng kasalanan mula kay Adan, pero nung namatay si Jesus Christ, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, at doon sa kamatayan ni Jesus Christ, ikaw at ako ay tinubos sa ating mga kasalanan. Binayaran na ni Jesus ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At dahil doon, ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Isigaw nga natin, I am justified. I am justified By the blood of Jesus Christ. by the blood of Jesus Christ. Wala ka ng kasalanan, kapatid. Pinawalang sala ka na ng Diyos. Yung mga nagagawa natin ngayon, after tayong napawalang sala, nagkakamali pa rin tayo, nagkukulang pa rin tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, makasalanan ka pa. Nakakagawa ka lang ng mga kasalanan, pero yung natura mong pagiging makasalanan, pinatawad na yun ng Panginoon. Sa isang korte, kapag ikaw ay may kaso, magkakaroon ng hearing. At doon sa hearing, presentation of evidence, ipakita mo, patunayan mo na wala kang kasalanan sa korte. Pero habang nililitis ang iyong kaso, ikaw ay nakakulong. Wala kang kalayaan, nakakulong ka. At kung may pera ka, maaari kang magpiyansa kung ang kaso mo ay billable. Maaari kang maglagak ng piyansa para sa iyong pansamantalang kalayaan. At kapag ikaw ay nakapaglagak ng piyansa, kung ito po ay bill bond, manalo-matalo ka sa kaso, makukuha mo rin yung pera na pinansa mo. Ngayon, hindi ibig sabihin na nakapagpiyansa ka, nasa labas ka, ay wala ka ng kaso, wala ka ng hearing. Meron ka pa ring hearing. At depende sa dalas ng hearing mo, yung takbo ng kaso mo. Kung matagal ma-set ang hearing mo, matagal kang magdusa sa inaakusan nila sa iyo. At habang nag-hearing ka, kukuha ka ng isang magaling na abogado. Pag wala kang pera, mapunta ka sa PAO, Public Attorney's Office. At habang nagkakaroon ng hearing,
ipipresenta mo ngayon kay attorney mo lahat ng ebidensya mo. At yun ang ipipresenta naman ng abogado mo doon sa korte. Ipagtatanggol ka ng abogado mo doon sa korte laban sa nag-aakusa sa'yo. At ang gagawin ng abogado mo ay kukumbinsihin niya yung judge na yung kanilang inaakusa sa'yo ay walang katotohanan base sa mga ebidensyang iprinisinta laban sa mga nag-akusa sa'yo. Ngayon, kapag nagdesisyon ang isang judge, yung tinatawag nilang promulgation, after ng mga ilang hearing, magkakaroon ng promulgation. At doon sa promulgation, doon po ibababa ng judge ang kanyang hatol. Hindi mo alam kung ang hatol mo guilty or not guilty. At kapag sinabi ng judge, sinabi ng isang, yung kanilang sekretary doon, yung stenographer, babasahin yung utos na babasahin yung decision ng judge, at kapag sinabi ng nagbasa na sa pamamagitan ng mga iprenesintang ebidensya at sa mga isinagawang paglilitis laban kay Fulano, na patunayan ng korting ito na si Fulano ay walang sala. At kapag sinabing walang sala, pupukpukin ng judge yung kanyang martilyo. At doon magdidiwang, magsasaya yung inaakusahan na napawalang sala ng judge. Ganon din po yung ginawa ni Jesus. Tayo po ay ipinagtanggol ni Jesus. At ngayon sasabihin ni Jesus sa God the Father, dahil sa iyong pagmamahal, Ama, tinubos ko na ang mga taong ito sa pamamagitan ng ating dugo. At ang sinabi ng Biblia, ikaw at ako ay pinawalang sala ng Panginoon. Amen. So doon pa lamang dapat magdiwang ka na, doon pa lamang ay dapat magalak ka na dahil ikaw ay pinawalang sala ng Panginoon. At dahil ikaw ay pinawalang sala, ang sabi ng Biblia ng ating binasa, we shall be saved from wrath. Maliligtas tayo mula sa puot, mula sa galit ng Diyos. Ano ba yung galit? Ano ba yung wrath of God? Yung pagpaparusa sa mga tao. Hindi pa pinarusahan ng Diyos ang tao. Ipinadama niya muna ang kanyang pagmamahal sa atin. Pinawalang sala niya muna tayo. Subalit sa kabila ng pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon, mananatili kang mabuhay, mananatili kang mamuhay na isang makasalanan. Pagdating ng araw, yung galit at puot ng Diyos, mararamdaman mo ng pangwalang katapusan doon sa impyerno. Pero kung ikaw ay pinawalang sala ng Panginoon at patuloy na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, darating ang araw sa kanyang muling pagbabalik, ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos. Makakasama mo siya panghabang buhay ng may kapayapaan, kagalakan. Makikita mo na ng mukhaan ang Kristong namatay para sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. We are reconciled, or we are justified by the blood of Jesus. Pangatlong ebidensya na hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa verse 10,
For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Yung una, Christ died for us. Pangalawa, we are justified by His blood. And then, we are reconciled to God. Pinagkasundo tayo sa Diyos Ama. Dati, ang tao naging kaaway ng Diyos. Bakit naman naging kaaway ng Diyos ang tao? Kasi ang tao kumalaban sa Diyos. Sa paanong paraan, pastor, na kumalaban ng tao sa Diyos? Nung sila'y sumuway sa utos ng Panginoon, na wag silang kakain sa bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. At dahil doon, ang tao sila po'y pinalayas doon sa Garden of Eden, na ang tao noon wala siyang ibang gagawin kundi enjoy yung mga pangangailangan nila, enjoy yung buhay. Hindi na nila kailangan magtrabaho. Wala silang problema sa pangangailangan sapagkat prinobide na lahat ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. Pero dahil naghangad pa rin ang tao na gusto niyang parang maging Diyos, kaya sinuway nila, sinalansan nila yung sinabi ng Panginoon. At dahil doon, nabuksan yung kanilang kaalaman, nabuksan yung kanilang pangunawa. At dahil doon, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng Diyos sa tao. At dahil doon sa kasalanan, pinalayas ng Diyos ang tao doon sa Garden of Eden. At hindi lamang niya basta pinalayas. Merong sumpa na binigay niya sa tao, na hanggang ngayon, nararanasan po natin yung sumpa. Ano yung sumpa? Mahirap sa babae, mahirapan ka sa iyong panganak, sa iyong pagbubuntis. Ang sumpa sa lalaki, kailangan pagpaguran mo ang ipakain mo sa pamilya mo. So nagkaroon ng pagsasaka. Doon sa labas ng Garden of Eden, nagsaka si Adan. Nagbuntis si Eva. Nahirapan sa panganganak. Yan yung mga bunga ng sumpa ng Diyos sa tao na hanggang ngayon nararanasan natin. Pero thank be to God, dahil yung lamat na yan ang ginawa ni Jesus, ipinagkasundo niya tayo sa Diyos Ama. At dahil ipinagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos Ama, ang sabi ng Biblia, may karapatan tayong tumawag sa Kanya ng Abba, Father, or Abba, or Ama, Ama ko. May karapatan tayong tumawag sa Diyos Ama ng Father in Heaven. May karapatan tayong tumawag sa Kanya ng Ama. Dahil ipinagkasundo na tayo ni Jesus. At dahil ipinagkasundo na tayo ni Jesus, kinalimutan ng Diyos Ama yung puot niya, yung galit niya sa atin. Bagamat hanggang ngayon nakakaranas ng paghihirap sa pagbubuntis ng isang babae. Pero kapag humingi ka naman ng guidance, kapag humingi ka naman ng tulong sa Panginoon, nang sinabi mo, nawa Panginoon sa panganganak, magiging normal, magiging maayos ang lahat, tinutugon naman ng Diyos. Na kapag nanalangin ka, Panginoon, pagpalain mo ang aking anak buhay, pagpalain mo yung aking mga pagsasaka, yung aking sakahan, yung aking mga inetinim, pagpalain mo, didinggin naman ng Panginoon. Kasi nga, magkasundo na tayo. Hindi lamang natin basta Ama, ang Amang nasa langit, ang Diyos na nasa langit, kundi ang sabi ng Biblia, tayo'y itinuring pa niyang kaibigan.
May kaibigan tayo. Sino? Ang Diyos Ama. Amen. Ang ginagawa ngayon ni Jesus, siya ang namamagitan. Siya ang nagiging attorney in fact natin. Siya ang ating tagapagtanggol. Ngayon ang ginagawa ni Satanas, humaharap siya sa Diyos Ama. O ito ngang anak mong ito, nakita ko gumawa ng kasalanan. Di ba anak mo to? Di ba sumasamba sa'yo to? Pero anong ginawa niya? Wala, akin na yan, sabi ni Satanas. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi mo pag-aari yan sapagkat binili ko na yan. Tinubos ko na yan sa pamamagitan ng aking banal na dugo. Ang ginagawa ni Jesus, ipinagtatanggol niya tayo sa Diyos Ama sa mga pang-aakusa na ginagawa ni Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, aakusahan ka niya na hindi ka karapat-dapat na tumayo, aakusahan ka niya kung ano-anong mga bagay. Pero ang ginagawa ni Jesus, ikaw ay kanyang ipinagtatanggol. Amen? May tagapagtanggol tayo. May abogado tayo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At ang sabi sa verse 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Hindi lamang tayo pinagkasundo ng ating Panginoon, subalit tayo po, Christ give us the joy. Binigyan niya tayo ng kagalakan. Napaka ganda yung kagalakang ibinigay sa atin ng Panginoon. Na yung kagalakang yan, napakahirap unawain ng mga hindi mananampalataya. Yung kagalakang yan ay napakahirap unawain ng mga taong wala pa kay Kristo Jesus. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga nararanasan mong hirap sa buhay, meron ka pa rin kagalakan. Nang akala nila marami kang pera, pero yung kagalakan yon ay dulot ng ating Panginoon. Ang kanyang mga disciples noon na inutusan ni Jesus na humayo at ipangaral ang kanyang mga salita. Nagbalik sila kay Jesus at tuwang-tuwang nagbalita sa kanila. Panginoon, sabi nila, dahil sa iyong pangalan, nagpagaling kami ng mga may sakit. Dahil sa iyong mga pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Dahil sa iyong pangalan, gumawa kami ng mga milagro. Ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong magalak dahil diyan. Magalak kayo dahil ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? Magalak tayo dahil alam mong ikaw ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Magalak ka dahil ikaw ay pinawalang sala na ng Diyos. Magalak ka dahil ikaw ay pinagkasundo na ni Kristo sa Diyos. Magalak ka dahil ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? Hindi yung magalak ka na dahil mayroon kang financial na pagpapala. Magalak ka dahil mayroon kang mga material na pagpapala. Magalak ka dahil sobra-sobra ang iyong tinatamasa sa buhay. Magalak ka, sabi ng Biblia, dahil ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, yung pag-ibig ng Diyos na hindi masukat sa atin, na hanggang ngayon patuloy nating nararamdaman, nararanasan yung pag-ibig ng Diyos na yan. Kumusta naman po yung ating pag-ibig sa Kanya?
Mahal ho ba natin talaga ang Panginoon? O mahal lang natin siya kapag may blessing tayong natatanggap? Sana kahit may problema tayo, sana kahit meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, wala man tayong mga financial na pagpapala, wala man tayong mga material na pagpapala, anumang status ng buhay meron tayo, sana mahalin natin na tunay at totoo ang Panginoon. Hindi po sayang kapag minahal ho natin ng tunay at totoo ang Panginoon. Sana itong tinatawag nilang month of love, mas lalo nating mahalin ang Panginoon dahil yung kanyang pag-ibig sa atin ay hindi po masukat. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Muli nga nating awitin yung inawit natin kanina, gaano man kalayo na sa kabila ng mga nararanasan natin sa buhay, lagi nating mahalin, lagi nating ibigin ang Panginoon na siyang may lalang, na siyang nagparamdam, unang nagpakita ng kanyang pag-ibig na hindi masukat sa ating mga buhay. He is a loving God. Kumusta po yung pagmamahal natin sa Diyos? Kung i-rate po natin from 10 ang pinakamataas, kumusta yung pag-ibig mo sa Kanya? Ikaw lang ang makakasagot niya kung kumusta yung pagmamahal mo sa Kanya. Batid ng Diyos kung gaano mo siya kamahal. Hallelujah. At habang inaawit natin ang awiting ito, ipadama natin sa Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga bibig. Awitan mo ang Panginoon na sa pamamagitan ng pag-awit mo ngayong umaga, diyan mo may pakita ang pagmamahal mo sa Kanya. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We glorify thy name, O God. Hallelujah. Ikaw ang kalakasan namin.
ng pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Nawa, ipadama din natin ang ating pag-ibig, pagmamahal sa Panginoon na walang makakapalit, walang makakapantay sa pagmamahal natin sa Panginoon. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang sitwasyon ng buhay nating hinaharap, huwag mong ipagpapalit ang pagmamahal mo sa Panginoon. Huwag mong ipagbibili ang pagmamahal mo sa Panginoon. Mas lalo kang lumapit, mas lalo mong mahalin ng Panginoon na nagmahal sa iyo nang walang kapantay at hindi masukat na pagmamahal. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong mga salita. Ipinakita mo sa amin ang mga ebidensya kung paano mo kami minahal. Panginoon, minsan kaming mga tao, kapag kami nagmahal, nakabase kami sa mga material na pagpapala, nakabase kami sa mga financial na pagpapala. Ngunit sa umagang ito, salamat sa pag-ibig mong hindi masukat na ipinadama mo sa amin. Kaya sa umaga pong ito, dakilang Diyos, tulungan po niyong bawat isa sa amin na mas lalo ka naming mahalin, mas lalo ka naming ibigin sa kabila ng mga sitwasyon na nararanasan ng aming mabuhay. Kailanman ay hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Kailanman ikaw ay aming mamahalin, ikaw ay aming ibigin hanggang sa ikaw ay bumalik upang dalhin mo kami sa lugar, sa tahanang inihanda mo para sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ng pagmamahal mong ito ay patuloy naming maranasan, patuloy naming madama wherever we go, whatever situation we had. Panginoon, patuloy naming maranasan ang pagmamahal mo. Salamat po ng marami. We give you all the glory, praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.